Mabigat ang langit sa Taft Avenue ng hapon na yon. Kulay tingga na parang matagal nang nagbabadya ng buhos. Sumisirit ang tubig sa baradong kanal. Kumakawala ang mga pasahero mula sa jeep na tumirik sa gitna ng kalsada. Sa gilid, may babaeng hawak ang lumang blueprint tube na parang sanggol. Mahigpit, halos yakap. Si Gracia yon. Nakaitim na slacks na medyo lampaso na sa tuhod at simpleng puting polo na may tatak ng maliit na karinderyang pinapasukan niya sa gabi. "Kaunting ingat naman, kuya!" Halos maluhan niyang sambit nang mapadikit sa kanya ang isang lalaking may dalang payong. Kumurap ang lalaki at umatras. "Sorry!" Sagot nito, sabay abot ng payong na kalahati ng nabali ang tadyang. "Kung gusto mo, pwede tayong magsado sa payong." Pinagmasdan ni Gracia ang mukha ng lalaki. Mukhang kulang sa tulog, mapupungay ang mga mata na may bakas ng puyat at may backpack na halatang puno ng modules at second-hand accounting books. "Okay lang," sabi ni Gracia, bagamat nanginginig ang kamay sa lamig. "Basta, wag lang mabasa tong plates ko." Ngumiti ang lalaki. Marahang umurong siya sa tabi ni Gracia at inayos ang payong para masakop silang dalawa. "Ako nga pala si Richard," pakilala ng binata. "Business student sa tanghali, barista sa madaling araw. Pagminsan, delivery rider kapag wala ng shift." "Grace, pero pwede rin Gracia. Yun ang tawag sa akin ng mga kaklase ko." Tugon niya, bahagyang sumiksik para hindi tamaan ng ulan. "Working student din, service crew sa gabi. Nagtatangka ring maging arkitekto sa umaga." "Nagtatangka?" Biro ni Richard. Para hindi masyadong mataas pakinggan, sagot ni Gracia. Mahirap umasa sa pangarap kapag laging nababasa. Nagkatawanan sila sandali, yung tawa na halos malunod sa hagulgul ng ulan sa bubong ng waiting shed. Sa di kalayuan, may nagtitinda ng payong, sampagita at power bank. Sumisigaw ang barker. "McLaren! Buendia! Harrison!" Pero halos walang gustong sumakay. Ang tubig sa kalsada, unti-unting umaakyat na parang mababaw na ilog. "May klase ka pa?" tanong ni Richard. "Wala na. Papunta na akong trabaho. 6 to 11. Ikaw?" "Same. Last lecture ko kanina. Dapat tuloy ako sa cafe para mag-cover ng shift pero pinasa na sa iba. Ayun, papunta sana akong library para tapusin yung case study namin sa marketing." Nag-aaral ka kahit ganito kalakas ang ulan?" Tumaas ang kilay ni Gracia. "Mas productive ako pag maingay. Mas madaling mahalo ang ingay ng mundo sa ingay ng isip," sagot ni Richard, sabay ngiti na parang sanay ng gawing biro ang pagod. Nagpa siya silang maglakad hanggang sa kanto kung saan may 24/7 na mini-mart. Doon muna sila tumigil, umorder ng tig-isang instant noodles at sachet na kape. Sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, bumulusok ang usapan nila na para bang dati na silang magkaibigan na matagal lang na hindi nagkita. "Architecture ka mo ang kinukuha mo," sabi ni Richard. "Wow, yun yung pangarap na may konkretong sukat. Ang sarap siguro ng feeling, no? May guhit ka lang sa papel tapos isang araw may nakatayo ng gusali dahil sa'yo." "Huwag mong romantisahin," sagot ni Gracia sabay halukay sa noodles. Ang daming guhit na hindi nagiging structure o building. Ang daming professor na panay pambababae ang boses kapag babae ang estudyante. "Maganda ka naman gumuhit. Bakit di ka nalang mag-design ng interior?" Lagi nilang banat. Unfair nga," ani Richard at tumango. "Sa business naman, may parang ganyan din. Pag di ka anak ng may-ari o wala kang padrino, laging nasa dulong upuan mo. Kahit magsipag ka, palaging mas may sipag ang apelido ng iba." Tumango lang si Gracia at pagkatapos noon, naghari sa kanila ang katahimikan. Sakto naman, biglang nag-text kay Gracia ang magulang niya. "Nag-text si Mama. Sinabi na wala raw ulam sa bahay namin at dito na lang daw ako sa labas kumain." Pagkukwento ni Gracia. "Yung parents mo, kumusta? Siguro proud na proud sila sa'yo, no?" Napahinto si Richard. Nagbasa ng labi niya dahil natuyo dahil sa kape. "Alam mo ba, yan ang specialty ng bahay namin. Ganyan din lagi ang text sa akin ng magulang ko. Kuya ko ang bida. Cum laude, may kotse na. Engagement party sa next month. Ako, ikaw nang bahala sa itarang gastusin. Huwag ka nang magpaka-ambisyoso." Pinilit niyang ngumiti habang umiiling-iling. Ikaw,
Lumaki akong nakikitira sa tiyahin. Sabi niya, wala kang talento sa math. Bakit arkitektura pa? Mag-call center ka na lang. Hindi naman sa minamaliit ko yon, pero hindi ba pwedeng mamili? Bawal ba akong mangarap? Sino bang nagdeklara na kulang ang babae sa sukat at trapezoid? Napangiti siya pero may paitang gilid ng mata. Tumunog sa labas ang sirena ng ambulansya. Sa loob ng Minimart, tila lumamig ang fluorescent light na nagbibigay liwanag sa mundo. Tahimik silang pareho sandali, parehong nagpapahinga sa pagitan ng salitang pangarap at kailangang mabuhay. Bakit ka nga pala nagbabargista? Tanong ni Gracia. Doon ko natutunan yung lasa ng pasensya, sagot ni Richard. At yung science ng timing, kapag tama ang oras, kahit murang beans, pwedeng maging matino ang lasa. Parang buhay, sabi ni Gracia. Parang blueprint, balik niya. Kapag mali ang sukat, babagsak. Napatawa si Gracia. Una niyang tawang malaya ngayong araw. Pag ganyan ako humugot, matutuwa ang mga kliyente ko. Ngumiti lang si Richard, na-e-enjoy ang palitan nila ng kwento. Naghari ang katahimikan na hindi awkward. Sa labas, humina ang ulan pero hindi pa rin kaya ng kanilang hagupit. Nagpatuloy ang usapan, tumikwas ang mga detalye ng buhay nila na parang mga papel na tinatangay ng hangin. Kay Gracia, ang kinuwento niya ay mga gabi sa drawing board, nagtatakip ng bibig habang umiiyak kapag nakakakuha ng X ang plaka niya. Ang dagdag sa isipin na kusina sa apartment na sira ang gripo. Ang tiyahing nilalait ang sapatos niya dahil sa cheap at hindi raw bagay. Hindi ka para dyan. Lagi nitong sinasabi. Subalit tuwing umaga, gumagamit siya ng libreng drafting table sa universidad. Nagpiprint ng plates sa pinakamurang photocopier shop sa may Padre Faura. At nagbabaon ng 2 pandesal na nilagyan niya ng margarine bawat umaga. Gayon din naman sa Richard. Mga araw na tinatawag siyang spare tire sa bahay, lalo na tuwing family gathering kung saan ang achievement ng kuya ang pangunahing ulam. Ang araw-araw na commute mula Buendia hanggang Pasay Rotonda, ang paa niya na sanay na sa sapatos na lumuwag na ang tahi. Kwento din niya ang isang notebook niyang may sulat. Bakit gustong-gusto mong magnegosyo? Dahil gusto kong may trabahong patas kung saan maagang sahod, maisang pasahod at walang kasamang sermon. Hindi ka nila gusto ng mga magulang mo? Ulit ni Gracia, mas mahina ang boses, parang kinakausap ang basag na parte sa loob ni Richard. Hindi sa hindi gusto, sagot niya ng maingat. Mas gusto lang nila yung mas madaling mahalin, yung may dalang medalya. Ako kasi may dalang resibo. Resibo? Resibo ng tuition na ako ang nagbabayad. Resibo ng kuryente na ako ang humahabol. May bigat ang resibo. Mabigat hawakan at hindi siya pwedeng i-display sa sala. Tumingin si Gracia sa blueprint tube niya. Medyo tinapangan ng mukha. Ako naman, ang plano ko, kapag tapos na ako, magpapagawa ako ng bahay para sa sarili ko. Maliit lang pero matibay. Para kahit may bagyo, hindi masisira. Kahit walang pumapalakpak, may pader na papalakpak para sa akin. Ganda ng plano mo, sabi ni Richard, totoo ang tono. Balang araw magtatayo ako ng cafe na pag-aari ng mga barista. Lahat may shares, lahat may boses. Worker-owned? At may libreng shelf para sa place ng architecture students. Napamura sa tuwa si Gracia. Sige, aabangan ko yan Bumukas ang pinto ng Minimart. Pumasok ang lalaking naka-hoodie, basang-basa. Umorder ng yosi at isang bottled water. Pagkatapos magbayad, tumayo sa tabi ng mesa nila. Miss, turo niya sa blueprint tube. Architecture? Saan ka nag-aaral? Sa State U, sagot ni Gracia. May kilala akong firm. Baka gusto mo ng internship. Libre. May allowance. Pero konti lang. Pero exposure marami. Napatingin si Gracia kay Richard, saka sa lalaking naka-hoodie. May kung anong kabasatian niya. Anong pangalan ng firm, kuya? G. Alonso and Partners. Sagot ng lalaki. Nakangiti pero hindi umabot sa mga mata. Pag sumama ka mamaya, ipakikilala kita sa associates. Naghahanap sila ng tao na pwedeng magpuyat ng tahimik. Kumunot ang noon ni Richard. Anong ibig sabihin ng magpuyat ng tahimik?
Di na kailangan ng tanong bro. Nakangising sabi ng lalaki. Trabaho lang. Dalhin mo lang yung talento mo, miss. Kinilabutan si Gracia dahil alam niya ang kalakaran sa industriya ng arkitektura. Oo, may magagandang firm pero may mga abusado rin. Interns na pinapagawa ng plates, walang bayad na overtime at pangakong exposure na ginagamit para samantalahin ang baguhan. Thank you po, magalang niyang tugon. Pero may shift pa po ako ngayon, baka sa ibang araw na lang? May number ka? Pilit na tanong ng lalaki. Wala pa akong load, sabay ngiti ni Gracia. Natutunan niyang paraan yon ng desenteng pag-iwas. Umirap ang lalaki, tumango ng malamig. Bahala ka. Lumabas itong parang wala lang nangyari, kasama ang ulan na muling tumindi. Nagkatinginan sina Gracia at Richard. Bulok yun. Sa Richard ang nauna. Yung tono pa lang, alam mo nang may kapalit. Marami sa amin, ganyan ang kinakapitan. Sagot ni Gracia. Mahina pero malinaw. Minsan iniisip ko baka masyado akong maingat. Baka mawala ang oportunidad. Maingat hindi ibig sabihing duwag. Sabi ni Richard. Minsan dapat maging maingat, kundi magbibiktima ka ng mga tulad nun. Mas okay yan, alam mo ang halaga mo. Nagpapasalamat ako sa payong mo. Sabi ni Gracia at tumingin sa payong na butas. At sa kape, pati na rin sa pakikinig. Libre ang una, biro ni Richard. Yung pangalawa, installment. Anong installment? Magkakwento ka ulit. Sagot nito. At magkakwento rin ako. Para may resibo ang pangarap natin. Umiling si Gracia at natatawa. Sige, gusto ko yan. Huminto na ang malakas na ulan at naging ambo na lamang. Nagdesisyon silang lumabas at sabay naglakad papuntang kanto ng Vito Cruz. Sa sidewalk, may street artist na nagdadrawing sa karton at nagbebenta ng sketch ng Manila skyline. Saglit silang tumigil, bumili si Richard ng maliit na karton kung saan nakasulat, City Still Learning How to Stand. Para saan yan? Tanong ni Gracia. Paalala lang, sagot ni Richard, na hindi lang tayo natutong bumangon, pati ang lungsod. Ngumiti naman siya. Tayo at lungsod, parehong hindi paborito. Pero parehong hindi sumusuko. Dagdag naman ang binata. Mula sa LRT, umatungal ang tren. Lumilipad ang tunog ng bakal. Sa ilalim nito, tumawid sila. Pinapakinggan ang ingay na parang himig ng trapikong matagal na nilang kabisado. Sa isang sulok, may batang nagbebenta ng morning towel. Ate, kuya, 10 lang, sabi nito. Walang alinlangan, tig-isa silang bumili. Wala ka bang ibang kasama sa bahay? Tanong ni Richard habang naglalakad pa. Meron, pero ibang pakiramdam ng kasama sa kapiling at katuwang, sagot ni Gracia. Minsan nasa isang bahay kayo pero parang mga estranghero. Ganon din sa amin. Pag-amin ng binata. Buo ang hapagkainan pero bawat plato may sariling mundo. Tumigil sila sa may poste ng ilaw. Doon sa gitna ng lungsod, parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi romantic pero parang may nabubuong kasunduan. May naisip ako, sabi ni Richard, medyo seryoso. Dahil pareho tayong binabaliwala ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa atin, bakit hindi tayo gumawa ng kontrata? Kontrata? Ngumiti si Gracia, nakataas ang kilay. Business student ka nga talaga. Simpleng kontrata. Sabi niya, Clause 1, walang mauubos na pangarap habang may noodles at kape. Clause 2, kapag may taong nababastos o mananakit, professor, boss, kliyente, hindi natin papayagang manormalize yun. And clause 3, taon-taon mag-a-update tayo ng plano. Kahit sa cafe lang tayo magkita or kung saan mo gusto. Clause 4, dagdag ni Gracia, sabay hawak sa blueprint tube. Kung sakaling gumaan ang buhay ng isa sa atin, hindi niya kakalimutan yung basahan na binili niya sa kanto. Ibig sabihin, hindi makakalimot sa pinanggalingan. Clause 5, sabi ni Richard at huminga ng malalim. Kung sino man ang unang makakita ng pintuan papunta sa mas maayos na mundo, trabaho, scholarship, matcha latte, ibabahagi niya yon. Pipirmahan natin to? Saan? Tanong ni Gracia. Teka, sagot na Richard, kinalikot ang bag at inilabas ang maliit na notepad at ballpen. Mabilis siyang nagsulat,
kontrata ng dalawang hindi paborito. Nilingon niya si Gracia. Pirma ka dito. Sa ilalim ng ilaw ng poste. Pumirma ng maingat si Gracia. Pagkatapos, si Richard, tinupi niya ang papel at inilagay sa transparent na jacket sa loob ng bag, katabi ng accounting problems at receipt ng kuryente. Effective today, sabi ni Richard. Walang expiration, sagot ni Gracia. Napangiti sila pareho, ngunit bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay, may gumuhit na ingay sa kabilang kanto. Sigawan, kalabog at ungol sa masikip na espasyo. Isang tauhan ng traffic enforcer ang kumukumpiska ng paninda ng matandang nagtitinda ng saging. Bawal yan dito! Sigaw ng enforcer, hawak-hawak ang timbangan. Kuya, kaunting awa naman, pakiusap ng matanda. Ngayong araw lang po ako maglalako. Naulan po kasi. Wala kaming pakialam, singhal ng enforcer. Trabaho ko lang. Trabaho mo ring magayos ng trapiko, hindi tanggalan ng hanap buhay ang may hirap. Sagot ni Richard, mas buo ng boses. At habang umuulan pa, baka pwede namang magpakita ng konting konsensya at awa sa mga nakakaawa. Napatingin ng enforcer sa paligid. May ilang nanonood, mga tricycle driver, estudyante at isang gwardya. Nakatingin si Gracia, handang magsalita. Kuya, sabi niya ng mahinahon. Architecture student ako, masisira yung timbangan sa ulan, tapos si nanay naman ang magbabayad. Lilipat na lang po kami, ako nang hahanap ng spot. Nakarinig sila ng mahihinang bulungan mula sa nanonood. Oo nga no, kawawa naman. Muulan pa. Nagliwanag ang mukha ng enforcer na parang napasok sa atensyon. Sige na nga, eritadong sagot nito. Doon sa likod ng poste, wag na wag kang makikitang babalik ka rito ah. Ibinigay niya pabalik ang timbangan at tumalikod. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Salamat mga anak, ang sabi nito habang nanginginig ang mga kamay. Buti na lang may mga batang katulad ninyo, mababait. Alam kong proud sa inyo ang mga magulang ninyo. Nagkatinginan ulit sina Gracia at Richard habang nakangiti. Panalo, mahina pero masayang sabi ni Richard. Pambungad sa clause 0, sagot ni Gracia. Kapag kaya nating tumulong, tutulong tayo. Inalalayan nila ang matanda sa paglilipat. Tinakpan ni Gracia ng plastik ang timbangan. Sa Richard naman ay inaisang pinipwestuhan para hindi mabasa ang saging. Saglit na lumambot ang lungsod. Ilang oras na lang bago ang shift mo, paalala ni Richard pagkatapos. 15 minutes na lang, sagot ni Gracia at nag-check ng relo. Tatanggap na ulit ako ng reklamong, bakit malamig ang sabaw? At bakit kulang ang kanin? Bibisitahin kita mamaya, sabi ni Richard. Magre-review ako sa tabing mesa. Bibilhin ko yung pinakamasamang kape at dadaan sa yung tip. Hindi pwedeng tanggapin ang tip, sagot ni Gracia, nakangiwi. Sabi ng boss, iniinsulto daw ang sahod. Mas lalong ininsulto ang sahod. Balik ni Richard, mapait pero may halong biro. Sige na, wala ng tip. Bibilhin ko na lang yung ulam na paborito mo. Adobong atay? Diretso ang sagot ni Gracia, sabay tawa nang makita ang reaksyon niya. Joke lang. Menudo. Deal, sagot ni Richard. At kung may magsabi na bawal ang ngiti mo, sabihin mo lang, effective today. May kontrata ka na sa akin at sa lungsod na to. Ano bang napasukan ko at may kontrata na ako sa Taft? Sabi ni Gracia at nakangiti. Sige na, kita na lang tayo mamaya. Naghiwalay sila sa may kanto. Si Gracia sa kaliwa, si Richard sa kanan. Nilasap nila ang huling ambon sa batok at ang tunog ng sapatos sa basang semento. Sa bawat hakbang, may naiipong determinasyon na parang init ng kape sa sikmura nila. Bumukas ang pinto ng karinderya, tumunog ang lumang bell. Pumwesto si Gracia sa cash register at inayos ang buhok, ngumiti sa mga customers. Sa likod, ang boss niyang si Maylene, nakapamewang, may kalkuladong ngiti na parang laging naghahanap ng mali. Basa ka, sabi ni Maylene. Huwag kang madikit sa resibo, baka maburang tinta. Opo, sagot ni Gracia at ipit ang boses. Ako na po ang sa harap. Maraming VIP mamaya, dagdag ni Maylene, palipat-lipat ang mata sa kanya at sa pinto. Yung may-ari ng katabing pawn shop at yung pamangkin niya, huwag kang magkakamaling tumawa ng malakas at huwag mo rin kakausapin ng matagal ang customers.
hindi ito community center. Opo, ulit ni Gracia. Sa isip niya, community center na sana pero ayaw mong magbayad ng tamang oras sa crew. Pumasok ang mga suki, nagkaubusan ng upuan. Nagbilang si Gracia, nagbawas, nag-add, nagbigay ng sukli. Naglagay ng tote bag sa ilalim ng counter. Sa bawat, "Ate, dagdag sabaw. Ate, pa-extra rice." Nakadikit ang ngiti niya. Nang dumating si Richard, tumayo ito sa gilid. Dala ang karton ng Skyline na binili nila kanina at inilagay sa mesa niya. Pumila siya at umorder ng menudo gaya ng usapan. "Hi," bati ng binata nang makarating sa harap. "Yung menudo, 2. Yung isa para sa'yo sa break mo." Bawal daw tumanggap, bulong ni Gracia, pasimplik na kangiti. Pero pag sinabing para sa crew meal, wala silang laban. "Para sa crew meal," nagpanggap si Richard, tapat ang ngiti. Nakasimangot si Maylene mula sa kusina. "Hoy, Gracia," sabi nito. "No chit-chat." "Wala po," sagot ni Gracia, mabilis at maingat. Inabot niya kay Richard ang sukling nito. Dumampi saglit ang daliri nila, isang maliit na kislap sa maghapong maulap. Umupo si Richard sa sulok at inilabas ang notepad. Sa itaas ng pahina, isinulat niya, "Business Plan Draft, Worker-Owned Cafe." Sa ilalim, naglagay siya ng maikling bullet, vision, patas, mission, ayusin ang sistema, hindi sakta ng tao. Binilog niya ito habang kumakain ay sulat siya ng sulat. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa counter kung nasaan nakikita niya si Gracia. Kahit pagod, ginagawang biro ang reklamo ng mga customer. Dumating ang pamangkin ng may-ari ng pawn shop. Malakas tumawa, nakapolo na may malaking logo. "Miss," tawag niya kay Gracia, "pahingi ng smile kasama tong order." Pinilit ni Gracia ang professional ng ngiti. "Yan, ganyan. Alam mo, sa tangkad mong yan, pang-model ka. Baka pwede kang Sir," singit ni Richard mula sa mesa, mahinahong nakangiti. "Baka gusto niyo pong umorder din ng respeto. Libre sa bahay." Napahinto ang lalaki, hindi sanay mabara. Tumingin kay Gracia, saka kay Richard, saka tumawa na parang biro lang naman. "Uy, chill lang bro. Nagbibiro lang." Bumaling muli kay Gracia. "Dalahan mo na lang kami ng ekstrang sabaw." "Opo sir," sagot ni Gracia, kalmado. Dumaan siya kay Richard at hindi nagpahalata, pero marahang kumindat. Isang pasasalamat na walang tunog. Sumapit ang break ni Gracia. Umupo siya sa tapat ni Richard. Tinakpan ng tray ang food para hindi halata. "Salamat," bulong niya rito. "Sa menudo?" tanong nito. "Sa pag-aalala na tao rin ako. Minsan kasi sa counter para ka lang numero sa listahan." "Hindi ka numero. Ikaw mismo ang dahilan ng plano," sabi pa ni Richard. Plano na palaging nabubura. Biro ni Gracia pero ramdamang bigat. "Kung laging nabubura, baka mali lang ang lapis na gamit ng mundo. Pwede nating palitan." Tumango si Gracia, sabay tingin sa maliit na karton na Skyline sa mesa. "Makikita pa ba kita ulit?" Oo. Dito kahit saan. Basta may kape kahit wala, basta may dahilan." Tugon ni Richard, diretso at walang pag-aalinlangan. "Ang tapang naman ang sagot mo." Biro ni Gracia pero seryoso ang tingin. "Pero, sige." Bago matapos ang shift, umulan ulit pero mahina na. Parang humupa na rin ang langit. Tumingin si Gracia sa labas at sa unang pagkakataon sa araw na yon, hindi niya naramdaman ang bigat sa tunog ng patak. Sa halip, parang paalala lang na tuloy ang oras, tuloy ang takbo ng buhay. Sa dulo ng gabi, habang nakapikit si Gracia sa maliit na kwarto niya, at si Richard ay umuuwi sa makaipot na eskinita, pareho nilang nakita sa isip ang iisang larawan. Isang pintong hindi pa nakikita, pero tiyak nilang mabubuksan. At sa likod nito, magsisimula ang isang bagong laban, hindi sa anyong ingay, kundi sa anyong malinaw na plano at patas na talaan. Lumipas ang mga buwan na parang mahabang hakbang sa maalikabok na kalsada. Unti-unting nagsimulang gumaan ang bigat ng araw-araw para kina Gracia at Richard. Si Gracia, nakahanap ng part-time drafting job sa isang maliit na firm. Hindi kalakihan ng sahod pero sapat para makadagdag sa renta at makapagbayad ng ilang gamit sa kurso. Sa bawat plate na natatapos niya, tila unti-unting nagkakaroon ng hugis ang pangarap niyang maging arkitekto.
Si Richard naman, nag-iipon sa kanyang pagbabarista at delivery shifts. Kahit madalas puyat, natutunan niyang mag-budget, hindi lang ng pera kundi pati na rin ng oras. Nakatulong sa kanya ang ilang proyekto sa business school kung saan siya na mismo ang gumagawa ng feasibility studies. At madalas, si Gracia ang nagiging sounding board. Tuwing Sabado, sa isang maliit na cafe o minsan sa library, nagkikita sila para mag-aral. Nagdadala si Richard ng murang kape habang si Gracia ay may dalang pandesal. Simpleng routine pero naging sandigan ng kanilang pagkakaibigan. Lumipas ang 3 buwan, lumalim palalo ang pagkakaibigan nilang dalawa. May mga oras na nakakalimutan nila na magkaibigan pala sila. Kaya minsan ay umaakto silang magkarelasyon. Natatawa na lang sila sa pinagagagawa nila. Isang araw, habang naglalakad sila sa kahabaan ng Padre Faura matapos ang klase, bigla na lang huminto si Richard. May iniipon ako. Aniya, medyo umiwas ng tingin. Gusto kitang ilabas, hindi sa karinderya, hindi sa cafe, hindi sa library. Yung totoong date, kung papayag ka. Napataas ang kilay ni Gracia, pero hindi maitago ang ngiti. Date? Aba, big time ma. Di naman. Mahinang sagot ni Richard. Pero gusto kong makita natin yung mundo sa taas, sa Antipolo. Overlooking? Natatawang tanong ni Gracia. Yung tipong parang tayo ang may-ari ng lungsod. Exactly. Sagot niya sabay turo sa notepad na lagi niyang dala. Plano na naman, pero this time, plano para sa ating dalawa. Dumating ang Sabado na yon, magdamag na naghintay si Richard, kinabisado pang biyahe at budget. Nagsuot siya ng simpleng polo at maayos na slacks. Samantalang si Gracia ay nakadress na sinusuot lang niya tuwing may presentation sa pamantasan. Pagdating nila sa Antipolo, sinalubong sila ng malamig na hangin at ilaw ng lungsod na kumikislap sa ibaba. Parang karagatan ng bituin na nahulog sa lupa. Worth it ang lahat ng puyat, bulong ni Gracia habang nakatanaw. Lahat ng puyat, lahat ng overtime, lahat ng delivery para dito, sagot ni Richard. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa gilid ng overlooking restaurant. May dalang spaghetti at sisig na pinag-ipunan ni Richard. Hindi sosyal pero sa gabing yon, para yung pinakamahal na handa sa buong mundo. Tahimik na kumakain si Gracia nang biglang ibinaba ni Richard ang tinidor. Kita ang kaba sa kanyang mukha. Gracia, panimula niya, medyo garal-galang boses. Pwede ba akong maging totoo sa iyo ngayong gabi? Nag-angat ng tingin si Gracia. Nagbago ang tibok ng dibdib. Ano yon? Huminga ng malalim si Richard. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero bawat araw na kasama kita, bawat plate na kinikwento mo, bawat oras na nagtitipid tayo, mas lalo kong naiisip na hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Nahuhulog na ako, Gracia. Gusto na kita. Natigilan siya. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Tanging malamig na hangin at ingay ng malalayong sasakyan ang maririnig. Sorry kung masyado akong diretso, dagdag ni Richard, halos pabulong. Pero ayokong ipunin lang sa dibdib ko ang nararamdaman ko. Kasi ayokong dumating ang araw na wala na akong tsansa. Nagulat si Richard nang mapansin ang pagngiti ni Gracia. Hindi pilit kundi totoo. Yung ngiti na may kasamang luha sa gilid ng mata. Alam mo, mahina ang boses niya. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan sa akin kasi matagal na rin akong nahulog. Hindi ko lang alam kung paano aaminin. Natigilan si Richard, napaawang ang bibig. Gracia, seryoso ka? Tumango si Gracia sa kamarahang hinawakan ng kamay niya sa ibabaw ng mesa. Pareho pala tayo ng nararamdaman. Todo ngiti nilang dalawa. Natawa si Richard, tawang may halong ginhawa. Parang tinanggalan ng tinik ang dibdib. So, tayo na? Tayo na, sagot ni Gracia. Simple pero buo. Sinelyuhan nila yon ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap na pareho pala nilang hinihintay. Sa gabing yon, hindi lang lungsod ang nasaksihan nila mula sa taas, kundi ang simula ng isang kwento. Ang kanilang kontrata ng dalawang hindi paborito ay biglang nagkaroon ng bagong clause. Ang suportahan at mahalin ang isa't isa. Habang bumababa sila ng bundok, magkahawak kamay, pareho nilang alam na hindi mawawala ang hirap. Nandoon pa rin ang mga pamilya nilang hindi naniniwala.
ang mga boss na mapang-api at ang mga pangarap na tila malayo pa, pero malayo na. Pero ngayong magkasama na sila, ang bawat hakbang ay tila mas magaan. Sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, nagpasya sila. Kung hindi sila paborito ng mundo, magiging paborito nila ang isa't isa. Lumipas ang 2 taon mula nang magtapat ng damdamin sina Gracia at Richard sa Antipolo. Sa panahong yon, naging mas seryoso at mas consistent ang relasyon nila. Hindi na lang basta mga estudyanteng sabay nag-aaral o nagtutulungan sa budget. Sila na rin ang naging sandigan ng isa't isa sa lahat ng aspeto ng buhay. Nauna si Gracia na graduate. Naging malaking tagumpay yon hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin kay Richard. Sa araw ng kanyang graduation, si Richard ang pinakamasayang tao sa loob ng auditorium. Hindi siya tumigil sa pag-cheer kahit pinagtitinginan na siya ng ibang tao. "Architect na!" sigaw niya habang kumakaway, kahit wala pang lisensya si Gracia. Pagkatapos ng seremonya, mahigpit siyang niyakap ni Gracia. "Salamat. Kung wala ka, baka hindi ko to nakayanan." Agad nakahanap si Gracia ng trabaho sa isang firm. Hindi man kalakihan ang sahod, malaking bagay na rin yon para sa kanya. At dahil determinado siyang makuha ang lisensya, pinagsasabay niyang pag-aralan ang trabaho habang uma-attend ng review classes. Sa kabila ng pagod, masaya siya dahil natutupad ng unti-unti ang pangarap niya. Habang abala si Gracia sa bagong trabaho, dumaan naman sa krisis si Richard. Nagkasakit ang tatay niya at ilang linggo itong naospital. Biglang bumigat ang gastusin ng pamilya nila. Halos maubos ang ipon ni Richard sa kakaambag para sa gamot at bayarin. Isang gabi, habang magkasama sila sa boarding house ni Gracia, nakita niya ang mga resibo at utang na nakalista sa notebook ni Richard. Halos mapuno na ito ng numero. "Richard, bakit hindi mo sinabi agad?" tanong ni Gracia, hawak ang notebook. "Hindi ko kasi kayang dagdagan pang bigat na pinapasan mo. Ikaw na nga ang tumutulong sa pamilya mo, tapos ako pa..." Pinutol siya ni Gracia. "Huwag mong isipin na istorbo ka. Nasa relasyon tayo, dapat nagtutulungan." Huminga ng malalim si Richard, halatang naiiyak. "Kahit hindi nila ako mahal o paborito, mahal ko naman sila kahit ganito sila. Kahit lagi akong ikinukumpara sa kuya ko, hindi ko magawang talikuran sila. Kaya kailangan kong tumulong." Hinawakan siya ni Gracia sa balikat. "At tutulungan din kita. Huwag mong kalimutan na partner mo ako." Mula noon, kahit maliit ang sahod niya, naglalaan si Gracia para makabawas sa gastusin na Richard. Hindi niya ito itinuring na sakripisyo kundi investment sa kinabukasan nila. Pagkalipas ng ilang buwan, nakapagtapos din si Richard. Dumating siya sa entablado na walang bagong sapatos pero may ngiti na abot hanggang tenga. Si Gracia ang nagbigay sa kanya ng maliit na bouquet at cake pagkatapos ng graduation. "Tingnan mo, tapos ka na rin," sabi ni Gracia at proud na proud. "Salamat sa lahat, Grace. Hindi ko alam kung paano ko magagawa yun kung wala ka." Niyakap siya ni Gracia at ramdam nilang pareho na unti-unti nang nagbubukas ang pinto na mas magaan na buhay. Nakahanap agad ng trabaho si Richard sa isang corporate office. Mas maayos na ang sahod at mas regular ang oras. Unti-unti silang nakaluwag, nakakapag-date sila sa mga simpleng restaurant, nakakaipon kahit kaunti, at nakakabili ng mga bagay na dati hindi nila maabot. Pero kasama ng bagong trabaho, ang bagong mundong ginagalawan ni Richard. Sa opisina, nakilala niya sina Mark at Leo, mga kapwa business graduate, at si Melissa, isang babaeng laging masigla, maingay at mabilis makipagbiruan. Mabilis silang naging barkada. Madalas silang sabay kumain at sabay mag-uwian kapag pare-pareho ng schedule. Para kay Richard, normal lang iyon. Pero para kay Gracia, may kakaibang dating ang presensya ni Melissa. Isang araw, dumalaw si Gracia sa opisina ni Richard para sunduin ito. Doon niya naabutan si Melissa na inaabutan si Richard ng kape. "Para sa'yo lang kasi alam kong puyat ka sa report," nakangiting sabi ni Melissa. "Salamat," sagot ni Richard habang nakangiti. Pero sa gilid, nanlamig si Gracia. Hindi dahil sa kape, kundi sa paraan ng pagkakasabi ni Melissa. May lambing na hindi pang karaniwang kaibigan lang. Habang pauwi sila, hindi na nakatiis si Gracia. Bakit siya pa ang nag-aabot ng kape?
Hindi ba trabaho yun ng tao sa pantry nyo? Nagulat si Richard. Kaibigan ko naman siya. Wala yun. Kaibigan? Kita ko kung paano siya tumingin sa'yo. Hindi ako bulag, Richard. Huminga ng malalim ang binata. Grace, wala talaga yun. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko alam kung may gusto siya at di ko kasalanan yun. Basta ako, sa'yo lang ako. Tahimik si Gracia. Kahit anong paliwanag ni Richard, hindi maalis ang kurot sa puso niya. Mula noon, naging madalas ang tampuhan nila. Kapag nakikita ni Gracia na nagbibiro si Melissa kay Richard, kumukulo ang dugo niya. Kahit maliit na bagay, pinapalaki niya dahil hindi niya mapigilan ang selos. Bakit hindi ka agad sumasagot sa text ko? Tanong ni Gracia minsan. Busy lang ako sa report, sagot ni Richard. Pero may oras ka pang magkwento sa kanila? Pero sa akin wala. Grace, hindi naman sa ganun. Trabaho lang talaga. Pero sa tuwing nauulit ang eksena, lalo lang lumalalim ang galit ni Gracia. Dumating sa punto na pati maliliit na bagay, nagiging away na nila. Katulad na lang kapag nagtatagal si Richard sa overtime, pinagdududahan niya. Kapag nagpapaalam na may team dinner, nagdududa pa rin siya. At kapag nagkwento si Richard tungkol kay Melissa at sa grupo, napapasimangot na lang siya. Isang gabi, matapos sunduin ni Gracia si Richard mula sa opisina, hindi niya na napigilan ng inis. Hindi ako nakikipagkompetensya, Richard. Sigaw niya habang naglalakad sila. Pero pakiramdam ko, unti-unti mo na akong nakakaligtaan. Laging sila na lang ang kasama mo. Huwag mong gawing malaking issue. Balik na Richard, medyo tumaas na rin ang boses. Hindi kita nakakalimutan, Grace. Ikaw ang iniisip ko palagi. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong ibang mundo bukod sa relasyon natin. Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Luha ang tanong ni Gracia. Tumigil si Richard, napahawak sa ulo. Sapat ka, sobra ka pa nga. Pero sana intindihin mo rin na may trabaho ako. May career din akong pinaghihirapan. Hindi pwedeng ikaw lang ang iniikutan ng mundo ko. Napahinto si Gracia. Hindi malaman kung ano ang isasagot. Pakiramdam niya, kahit tama ang sinabi ni Richard, may mali sa tono at sa paraan. Mula noon, halos lingguhan ang tampuhan nila. May mga araw na bati pero laging nauulit ang parehong issue. Kapag nagiging masaya na sana ang gabi nila, isang maliit na trigger lang, biglang nagiging mainit na ulit ang usapan. Isang gabi, sa boarding house ni Gracia, habang kumakain sila, biglang nagsalita ang dalaga. Richard, baka naman ikaw mismo, unti-unti mo na rin siyang nagugustuhan. Hindi lang ako nagsiselos, ramdam ko. Napatingin si Richard, halatang napikon. Grace, wag mong gawin yan. Wag mong ipilit sa akin ang hindi totoo. Kung may gusto siya, problema niya yun. Pero ako, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Pero hanggang kailan, mabilis na balik ni Gracia. Hanggang sa masanay ka na sa presensya niya at makalimutan mong ako palang kasama mo mula umpisa. Nanahimik si Richard. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil napagod na rin siya sa paulit-ulit na argumento. Kinagabihan, hindi sila nag-usap. Si Gracia nakaupo lang sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone pero hindi makapag-text. Si Richard naman, nakahiga at nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na iniisip kung paano bumalik sa mga panahong simpleng kape at noodles lang ang iniintindi nila. Pareho silang may pangarap, pareho silang lumalaban, pero ngayong nakapasok na sila sa bagong yugto ng buhay, hindi na lang basta pangarap ang kalaban nila, kundi pati ang selos, pagdududa, at mga bitak na unti-unting naiipon sa kanilang relasyon. Mainit ang hangin noong araw na yon, pero malamig ang palad ni Gracia. Nasa maliit silang restaurant malapit sa opisina. Sabay kumakain ng lunch pero halata kay Richard na wala sa pagkain ang atensyon ng nobya niya. Paulit-ulit itong tinititigan ng cellphone at binabalik ang website ng Professional Regulation Commission. Grace, kumain ka muna, sabi ni Richard, tinutulak ang plato ng menudo papalapit sa kanya. Baka sumuko ang sikmura mo bago pa lumabas yung resulta. Hindi ko kaya, sagot ni Gracia, napakagatlabi pa. Richard, ito na yung araw na magdedesisyon kung lahat ng puyat at sakripisyo ko ay may kwenta. Umiling si Richard at bahagyang natawa. Grace, kahit ano pang lumabas, may kwenta ang lahat ng ginawa mo. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil hindi ka sumuko. Pero sige, maintindihan ko. Sige, refresh ka lang dyan.
Huminga ng malalim si Gracia. Naramdaman niya ang pawis sa noo kahit malamig ang aircon ng kainan. Ilang buwan siyang nag-review, ilang beses siyang umiyak dahil akala niya kulang ang oras, kulang ang kaalaman. Naalala niya lahat ng beses na halos wala siyang tulog, ang drawing board na halos hindi niya na iniwan, at ang dasal na paulit-ulit bago siya matulog. Lord, konting lakas pa. Biglang napasigaw ang kaibigan niya na kasabay ding mag-exam na nasa kabilang mesa lang. Grace, tingnan mo, may listahan na. Napalunok siya. Parang bumikat ang mundo. Pinindot niyang search bar, itinay pang pangalan niya at halos mabingi sa lakas ng tibok ng puso. Saglit na hindi lumabas ang result, tapos isang linya ang nag-pop up. Passed. Natulala siya. Nasapo ang kamay sa bibig. Richard, pumasa ako. Tumayo si Richard at halos mabangga ang waiter sa sobrang pagmamadali. Ano? Pumasa ka? Tumango si Gracia at hindi makapaniwala. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Walang pakialam si Richard sa mga nakatingin. Niyakap niya si Grace ng mahigpit. Architect ka na, Grace. Architect ka na. Nagpalakpakan at nag-cheer ang ibang tao sa resto, kahit hindi nila kakilala. May ilan pang nagpicture dahil sa sobrang saya ng eksena. Pumasa din ang kaibigan ni Gracia kaya nag-celebrate sila ng tig-iisang baso ng wine. Hindi alam ni Gracia, may baon palang plano si Richard. Habang abala pa ang lahat sa pagbati at pagbibiro sa kanya, bigla itong tumayo, kinuha ang maliit na kahon sa bulsa at lumuhod sa harap niya. Richard! Gulat na sambit ni Gracia, nanginginig ang labi. Grace! Nagsimula siya, malalim ang paghinga. 2 taon. 2 taon na kitang nakasama sa hirap, sa puyat, sa selos, sa away, sa pagkakasundo. Napatunayan natin kaya natin kahit ano. At ngayon, sa araw na nakuha mo ng pinapangarap mong titulo, gusto kong dagdagan pa yon ng isa pang titulo. Yung magiging pinakamahalaga sa buhay ko. Binuksan ni Richard ang kahon, nagniningning ang maliit na singsing sa loob. Simple lang, hindi mamahalin, pero may bigat ng bawat overtime at pagtitipid na ginawa niya para mabili iyon. Grace, gusto mo bang maging asawa ko? Nanlaki ang mga mata ni Gracia. Saglit siyang natulala, pero hindi na napigilan ng luha. Richard, akala ko hindi naman ako masusurpresa, pero ngayon sobra. Oo, Richard. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao sa restaurant. May nagtakbuhan pang staff para magbigay ng libreng juice bilang congratulatory drinks. Niyakap ni Richard si Gracia at hinalikan sa noo. Salamat, Grace. Simula ngayon, wala na tayong tampuhan. Wala nang selosan. Basta tayo. Laban hanggang dulo. Yan din ang pangarap ko. Sagot ni Gracia, nakangiti habang pinahid ang luha. Isa na to sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Mula noon, mas lalo silang naging masipag. Habang nagtatrabaho bilang bagong architect si Gracia, nakipagsabayan naman si Richard sa corporate world. Pareho silang nagtabi ng ipon, hindi para sa gadgets o luho, kundi para sa kasal. Hindi kailangang ingrande, sabi ni Gracia habang naglalatag ng budget plan. Basta simple pero makabuluhan. Simple lang pero ikaw ang bride. Siguradong pinakamaganda yon. Biro pa ni Richard. Sus, alam mo, dapat ikaw na lang mag-planner. Ang dami mong reklamo. Hindi reklamo, Grace. Suggestions. At nagtawanan sila kahit madalas nakayuko na lang sa calculator at planner. Pagkaraan ng higit 5 buwan na paghahanda, pagtitiis at pagtitipid, dumating din ang araw. Isang simpleng simbahan lang sa Quezon City ang napili nila. Pero puno ng bulaklak at ng mga taong mahalaga sa kanila. Hindi man engrande, ramdam ang init at saya sa bawat sulok. Si Richard nakatayo sa altar, halatang kinakabahan. Pawis ang kamay kahit malamig ang aircon. Parang kahapon lang, nagpapakape ako sa shift ko. Bulong niya sa kaibigang abay. At nang bumukas ang pinto, halos tumigil ang oras. Si Gracia, nakasuot ng simple pero eleganteng puting gown. Nakangiti habang naglalakad papunta sa kanya. Parang lahat ng puyat, lahat ng away, lahat ng pagsubok na tunaw sa isang iglap. Pagdating sa harap, kinamayan ng pari si Richard at inabot ang kamay ni Gracia. Ready na ba kayo? Tanong ng pari. Sabay silang tumango.
Richard, sabi ni Gracia sa kanyang vow, salamat dahil pinili mo kong kasama sa lahat ng laban. Kahit sa mga oras na pinagdudahan ko ang sarili ko, hindi mo ako iniwan. Ngayon, ipinapangako ko, hindi rin kita iiwan. Grace, tugon ni Richard. Simula nung nakilala kita sa ulan, alam ko ng iba ka. At ngayon, sa harap ng lahat, ipinapangako ko, hindi ka magiging pangalawa sa buhay ko. Lagi kang una, lagi kitang minamahal, araw-araw. Nagpalakpakan ng lahat at nang ideklara silang mag-asawa, sabay silang napahagulgol ng tawa at iyak. Sa reception, simple lang ang handa. Lechon, pansit, iba't ibang ulam, at ilang tray ng dessert. Pero para kay Gracia, yun na ang pinakamagandang pagdiriwang sa kanyang buong buhay. Habang nakatingin siya kay Richard na nagkikipagkwentuhan sa mga kaibigan nila, napangiti siya. Grace, bulong ng best friend niyang maid of honor. Parang hindi na ako makapaniwala. Ikaw dati halos walang tulog sa plates, tapos ngayon may asawa ka ng engineer, businessman. Business graduate lang, sabat ni Richard na narinig pala. Pero oo, asawa na ako ng architect. Nagkatawanan silang lahat. Kinagabihan, bago sila umuwi, tumingin si Gracia kay Richard. Richard, salamat. Isa ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay at hinalikan siya sa labi. Hindi lang ito ang masayang araw. Simula ngayon, gagawa pa tayo ng mas marami. At sa gabing yon, habang magkahawak sila ng kamay, sa unang beses bilang mag-asawa, pareho nilang alam na tupad na ang unang bahagi ng plano at marami silang pangarap na sabay nilang haharapin. Masayang-masaya ang unang taon ng pagsasama ni Gracia at Richard. Para bang lahat ng pinagdaanan nila noong estudyante pa sila, mga puyat, gutom at tampuhan, nagbunga na rin sa wakas. Isang gabi, habang magkasamang nagdi-dinner sa maliit nilang kondo, biglang nagtanong si Gracia. Richard, naisip mo na ba? Yung tungkol sa baby. Napahinto sa pagkain si Richard. Tumingin siya kay Gracia, saka marahang umiti. Grace, gusto ko rin naman. Pero wag muna siguro ngayon. Gusto ko munang ayusin ang buhay natin. Gusto kong mas maayos ang lahat bago tayo magkaanak. Tahimik na tumango si Gracia. Naiintindihan niyang punto ng asawa. Okay lang, kapag handa ka na, handa rin ako. Basta handa tayong dalawa. Nagngitian sila at muling bumalik ang gaan ng usapan. Noong kalagitnaan ng taon, mas lumaki ang pangarap ni Richard. Isang gabi, habang nagkakape sila sa sala, nagsimula itong magkwento. Grace, ayokong habang buhay akong maging empleyado. Gusto kong maging isang CEO. Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo na pwede kong ipagmalaki. Napangiti si Gracia. Anong negosyo? Coffee shop. Malapit sa puso ko kasi doon ako nagsimula. Pero hindi lang basta cafe. Gusto kong gawing brand. Ang target ko balang araw ay makilala yon sa buong bansa. Napailing si Gracia pero halata ang suporta sa mukha niya. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Sabihin mo lang kung anong kailangan. At doon, nagsimula ang plano. Naghanap sila ng pwesto, suppliers at nag-layout si Gracia ng disenyo ng unang branch. Malaki ang perang nilabas para sa kapital. Halos 70% galing kay Gracia mula sa ipon at sahod niya bilang architect. Hindi siya nagdalawang isip. Tiwala siya kay Richard. Sigurado ka ba dito? Tanong niya minsan na pinapakita sa kanya na Richard ang breakdown ng gastos. Grace, pangarap ko to. At promise, babawiin natin lahat. Hindi ako sasuko. Sagot ni Richard, seryoso ang mukha nito. Ngumiti si Gracia. Okay, kung gano'n, lalaban tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi pa tayo kilala sa buong mundo. Trinabaho nilang dalawa ang negosyo. Si Richard ang tumutok sa operations at marketing, samantalang si Gracia, matapos ang shift niya sa firm, diretso sa cafe para tumulong. Sila mismo ang nag-aayos ng tables, naglilinis, at minsan pa'y nagsiserve sa mga customers. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang pagsisikap. Dumami ang customers at naging usap-usapan ng cafe nila dahil sa magandang ambience at masarap na kape. Grace, kita mo, may pila na tayo. Tuwang-tuwang sabi ni Richard isang hapon habang abala sila pareho. Napangiti si Gracia, pagod man pero proud.
Sabi sa'yo basta sabay tayo kakayanin natin. Lumipas ang 2 taon at nakapagbukas sila ng pangalawa at pangatlong branch. Unti-unti, ang maliit na cafe ay naging kumpanyang kinikilala sa industriya. CEO ka na talaga, biro ni Gracia minsan, hawak ang bagong business permit. Napangiti si Richard. Oo, pero hindi lang ako. CEO tayo dahil kung wala ka, wala to. Sa loob ng 3 taon, mas lalo silang naging masaya. Lahat ng celebration nila, anniversary, birthdays, milestones, lagi nilang ginugugol sa simpleng salo-salo at pagbabalik tanaw kung paano silang nagsimula. Hindi ko inakalang aabot tayo dito, sabi ni Richard minsang magkasamang nag-dinner. Basta magtulungan lang tayo, sagot ni Gracia at nakangiti. Walang imposible. Sa paningin ng lahat, perfect couple na sila. Magkasama sa negosyo, magkasama sa buhay. Mas lalo pa silang tinitingala ng mga kaibigan at pamilya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Gracia, unti-unti nang nagbabago ang kanyang mister. Kung dati, sabik itong mag-uwi ng kwento tungkol sa cafe, ngayon ay madalas na lang itong tahimik at laging may dahilan para gabihing umuwi. Richard, bakit ngayon ka lang? 12:00 na. Tanong ni Gracia minsan na naghihintay siya sa sala. Meeting lang, nagtagal kasi. Mabilis na sagot ni Richard, sabay dumiretso sa kwarto. Kung dati, excited itong kasama siya sa lahat ng plano, ngayon ay madalas niya nalang naririnig ang mga bagong proyekto mula sa staff. Bakit hindi mo sinabi na may investors meeting ka? Tanong ni Gracia isang gabi. Nakalimutan ko lang. Ang dami kasing inaasikaso. Sagot nito at umiwas ng tingin. Unti-unting naramdaman ni Gracia ang distansya. Hindi niya agad masabi, pero ramdam niyang may nagbago. Habang abala silang dalawa sa pagpapalago ng negosyo, may tinatago na palang lihim si Richard. Nang bababain na pala siya. Nagsimula sa simpleng friendly dinner na hindi niya binabanggit kay Gracia. Paglaon, naging mga late-night business meetings na hindi naman talaga tungkol sa negosyo. Sa tuwing uuwi siya ng madaling araw, dala niya ang parehong palusot. Work-related. Hindi pa alam ni Gracia ang buong katotohanan, pero ramdam niya na. Ramdam niyang paunti-unti, nagbabago ang mister na minsang nangakong siya lang ang pipiliin sa lahat ng laban. At sa kanyang puso, nagsisimulang mabuo ang tanong na kinatatakutan niya. Hanggang saan siya lalaban kung ang asawa mismo niya ang kanyang kalaban. Lumipas ang mga buwan, mas lalong lumaki ang kumpanya ni Gracia at Richard. Pero kasabay ng pagyabong ng negosyo ay ang pagbabago ng kilos ng kanyang mister. Kung dati, halos araw-araw itong excited umuwi para magkwento ng updates, ngayon ay laging may dahilan para mag-overtime. Kung dati puno ng galak at masiglang nakikipagkwentuhan, ngayon madalas itong pagod at tahimik. Richard, kumain ka na ba? Tanong ni Gracia isang gabi nang dumating ito 11:00 na ng gabi. Doon ako kumain sa meeting. Hindi ko nasabi sa'yo. Next time, huwag ka na maghintay ng matagal. Mabilis nitong sagot saka dumiretso sa banyo. Napatingin lang si Gracia sa pinto. Napansin niyang hindi na ito halos tumitingin sa kanya gaya ng dati. Minsan, hindi na siya hinahalikan bago matulog. Minsan tila wala na rin ang malambing na tono sa tuwing sila'y nag-uusap. Pero sa kabila nito, pinili niyang magtiwala. Pagod lang siguro si Richard, stress lang sa trabaho, paulit-ulit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang isipin na may ibang babae ito. Dumating ang 3rd wedding anniversary nila. Inakala ni Gracia na may plano si Richard. Pero buong araw ay wala itong nabanggit. Sa isip niya, baka may sorpresa to sa akin. Well, dapat ko rin siyang sorpresahin. Kaya siya na mismo ang nagplano. Nagdesisyon siya na sorpresahin ang asawa sa opisina nito. Dumaan muna siya sa isang bake shop at bumili ng maliit na cake. Dinala niya rin ang regalo, isang bagong relo na ilang buwan niya nang pinag-ipunan. Magugulat siya dito. Bulong ni Gracia sa sarili habang papasok sa elevator. Nakangiti pa siya habang iniisip kung paano siya sasalubungin na Richard. Pagdating sa opisina, pinakiusapan niya ang mga guard na huwag nang ipaalam kay Richard ang pagdating niya. Mas magiging espesyal ang sorpresa kung wala siyang kaalam-alam.
Tahimik siyang naglakad papunta sa opisina ni Richard. Habang papalapit, napansin niyang bukas ang ilaw sa loob kahit pasado 10:00 na ng gabi. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob, sabik na sabik sa reaksyon ng asawa. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuksan, narinig niya ang mga impit na ungol mula sa loob. Nalaglag ang puso ni Gracia. Hindi to totoo. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na baka maling akala lang. Pero nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto, parang gumuho ang mundo niya. Si Richard, walang saplot, nakapatong sa isang babaeng kilalang kilala niya. Si Melissa. Nakakalat ang mga papeles at folders sa lamesa. Ang kabit ni Richard ay nakayakap sa kanya habang abalang-abala sila sa ginagawa. Hindi niya akalain na si Melissa nagtatrabaho na rin sa kumpanyang binuo nila. Nabitiwan ni Gracia ang dalang cake at regalo. Bumagsak yun sa sahig, kumalat ang icing at tumunog ang kahon ng relo. "Richard!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Richard. Agad siyang napatayo at nagmamadaling isinuot ang polo at salawal nito. "Grace, hindi to ano?" Umiiyak na tanong ni Gracia. "Kung hindi ito yon, pues ano tong nakikita ko?" Nakatitig lang ang babae, hindi makatingin ng diretso kay Gracia. "Umalis ka na, Melissa," sabi ni Richard sa babae. "Umalis ka na ngayon din." Nagmamadali itong nagbihis at lumabas, iniwas ang tingin kay Gracia. Naiwan silang dalawa sa loob ng opisina. Si Richard, pawisan at kabado, at si Gracia, nanginginig at halos hindi na makahinga. "Paano mo nagawa sa akin to, Richard?" Tanong ni Gracia, tinuturo siya at sa nanginginig na mga daliri. "Wedding anniversary natin ngayon. Wedding anniversary, Richard!" "Grace, makinig ka muna. Hindi mo naiintindihan." "Anong hindi ko naiintindihan?" Sigaw ni Gracia. "Nakita ko mismo, dito sa mesa ng opisina mo. Ano bang paliwanag ang gusto mong marinig ko?" "Pagod lang ako, nalito." Hindi makatingin si Richard. Hawak-hawak ang ulo. Hindi ko sinasadya, Grace." "Hindi mo sinasadya?" Mapait na tumawa si Gracia. "Ganyan lang ba kasimple para sa'yo? Yung tiwala ko, yung pagmamahal ko, yung lahat ng sakripisyo ko para sa negosyo natin, gano'n na lang?" Tahimik si Richard, wala siyang maisagot. Lumapit si Grace, hawak ang dibdib na parang mabibiyak. "Richard, ako ang kasama mo mula umpisa. Ako ang nagtiwala sa'yo kahit lahat ng puhunan galing sa bulsa ko. Ako ang kumakapit kahit minsan nagsisimula ka pa lang. At ngayon, eto ang isusukli mo?" "Grace, mahal pa rin kita." Mahina niyang sagot. "Nagkamali lang ako." "Nagkamali? Ilang beses ka na bang nagkamali?" Ulit ni Gracia, halos mapahiyaw. "Richard, hindi pagkakamali ang paulit-ulit mong pagpili. Pinili mong lumayo, pinili mong magsinungaling, pinili mong ipagpalit ako." Tumulo ang luha ni Gracia habang dinadampot ang cake at regalong nabagsak sa sahig. Inayos niya ito kahit nasira ng packaging. "Tingnan mo to, Richard." Umiiyak na sabi niya habang hawak ang sirang kahon ng relo. "Para sa'yo dapat to. Regalo ko sana ngayong anniversary natin. Pero alam mo kung anong binigay mo sa akin? Hindi singsing o bulaklak. Hindi pagmamahal, hindi respeto, kundi kahihiyan at sakit." "Grace." Hawak ni Richard ang braso niya pero agad niya itong iniwas. "Huwag mo akong hawakan." Malamig niyang sagot. "Simula ngayong gabi, tatanggapin ko na hindi ikaw ang Richard na nakilala ko at hindi rin ako ang Gracia na palaging magtitiwala sa'yo." Lumabas siya ng opisina na luhaan. Hindi alintana ang mga gwardya na nagulat sa nakita. Ang dating ngiti at tiwanag ng kanyang mga mata, tuluyan ang nawala, napalitan ng sakit at puot. Pag-uwi, magdamag siyang umiiyak. Hawak niyang sirang cake at relo, simbolo ng gabing hindi niya malilimutan. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, paano siya nagkamali sa taong pinili niyang mahalin. Samantala, si Richard ay naiwan sa opisina, nakatulala at hindi alam kung paano haharapin ang asawa. Alam niyang hindi sapat ang kahit anong paliwanag. At doon, nagsimula ang pinakamalaking bitak sa kanilang relasyon.
Isang sugat na hindi kayang takpan kahit ilang taon ng pagmamahalan. Mabilis lumipas ang mga buwan matapos ang pinakamalaking dagok sa buhay ni Gracia. Ang dating tiwala ay tuluyan ng nasira. Ang perang pinaghirapan ni Gracia ay kinamkam din ni Richard. Inangkin nito ang shares niya, ngunit gaya ng laging sinasabi niya sa sarili, hindi natatapos ang kwento sa pagkatalo. Hindi siya nagkulang sa paglaban. Noong una, halos lahat ng tao sa paligid niya ay nagduda. May ilan pang nagsabi na mas mabuti na lang kung magparaya siya dahil hindi raw niya kayang kalabanin si Richard at ang mga koneksyon nito. Pero hindi yon pinakinggan ni Gracia. Hindi siya nagkulang sa paglaban. Hinarap niya ang kumpanya, pinaglaban ang karapatan niya, at hindi siya umatras. Sa huli, nakabawi siya. Hindi lang sa pera, kundi pati sa dignidad. Una, lumabas ang balita tungkol sa mga kalokohan ng board. Nabulgar ang maling pirma at pekeng kontrata na isiniksik ni Richard para maisama ang pangalan ng kanyang kabit na si Melissa bilang stockholder. Nang lumabas ang audit, hindi na nila maikakaila. Bumagsak ang reputasyon ng kumpanya, maraming investors ang umatras. Mula sa pagiging tinitingnalang negosyante, naging tampulan ng chismis si Richard. Ang mga dating kaibigan na kabarkada sa opisina, biglang naglaho, at si Melissa na inaasahan niyang magiging katuwang niya sa paglaban ay hindi rin nakayanan ng pressure. Nagimbal si Gracia noong malaman na buntis pala itong si Melissa. Bagamat kahit nagdadalang tao, mas pinili nitong iwan si Richard ng tuluyan matapos malaman na unti-unti silang nalulubog sa utang. Ang pinakamasakit, hindi natuloy ang ipinagyayabang nilang bagong branch. Napornada ang lahat dahil sa kaso. Si Richard na dating mayabang at puno ng pangarap na makilala bilang CEO, nauwi sa pagiging desperado at pagtatago sa hiya. Wala nang natira, kundi pangalan niyang wasak at isang relasyong wala na ring saysay. Samantala, si Gracia ay unti-unting bumabangon. Hindi madali, pero araw-araw ay pinipili niyang ituloy ang laban. Nang tuluyan niyang mabawi ang nararapat para sa kanya, hindi na siya nag-aksaya ng panahon para balikan ang nakaraan. Minsan, napapaisip pa rin siya sa mga alaala. Ang unang beses nilang nagkape ni Richard sa Minimart, ang pangarap na magtayo ng cafe, ang mga tawanan, plano at pangako. Pero hindi na yun masakit gaya ng dati. Dahil sa huli, natutunan niyang may mga taong hindi kayang panindigan ang sarili nilang mga salita. At hindi niya kasalanan yon. Napatunayan niya na hindi kailangan ng isang Richard para maging buo ang kanyang mundo. Sa huling araw ng kaso, lumabas si Gracia ng korte na magaan ang loob. Hawak niya ang desisyon pabor sa kanya. Hindi lang para sa bahagi ng negosyo, kundi para sa hustisyang matagal niyang hinintay. Paglabas niya, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan at ilang dating empleyado na naniniwala sa kanya. "Ma'am Gracia, nandito kami. Kung magtatayo ka ng bago, susunod po kami," sabi ni Ana, ang dating barista. Ngumiti si Gracia. "Hindi ko kayo iiwan. Magtatayo tayo ng bago. Hindi para makipagkompetensya, kundi para magsimula ng tama." Samantala, kumalat ang balitang halos wala nang natira kay Richard. Nasangla na ang bahay nila ni Melissa at ang natitirang ipon ay naubos sa abogado at ospital. Ang pinanghahawakan sana niyang pag-asa, ang magiging anak nila. Hindi rin natuloy, nakunan si Melissa dahil sa labis na stress at tensyon. Maya-maya, dumating pa ang pinakamabigat na dagok. Na-stroke si Richard dahil sa sobrang alak at desperasyon. Banayad lang, pero sapat para mawala ang tikas ng dating CEO. Ang lalaking minsang pinagmulan ng lahat ng pangarap ni Gracia, ngayon ay isa ng babala sa lahat ng nakakakilala. At si Melissa, tumakas ng bansa, iniwan si Richard sa gitna ng pagkawasak at kalungkutan nito. Agad ding nag-file ng annulment si Gracia. Gusto niyang matapos na ang lahat ng ugnayan nila ni Richard. Ngayon, hihintay na lang niyang i-approve na ito. Isang gabi, habang mag-isa sa bagong opisina, sumulat si Gracia sa kanyang journal. "Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito, kung saan mas masarap ang katahimikan kaysa sa gulo. Akala ko hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, pero ngayon malinaw, kaya ko at higit pa roon, kaya kong umangat.
Huminto siya sandali, nakatingin sa bintana kung saan nakikita ang ilaw ng Maynila. Naalala niya ang kontrata nilang dalawa noon, ang kontrata ng dalawang hindi paborito. Ngayon, bulong niya sa sarili. Ako na lang mag-isa, pero ayos lang dahil hindi ko kailangan maging paborito ng kahit sino para maging matagumpay. Ang kailangan ko lang ay ang sarili ko. Mula nang matapos ang lahat ng kaso laban kay Richard at sa kabit nito, tahimik na ang buhay ni Gracia. Wala ng sleepless nights na puro iyak, wala ng bigat ng mga tanong kung bakit siya ipinagpalit. Ang natitira na lang ay isang babaeng matatag, nakalampas sa unos at handang magsimulang muli. Matapos niyang mabawi ang bahagi ng perang para sa kanya, pinili niyang iwan ang lahat ng nakaraan. Nagrenta siya ng maliit na apartment malapit sa bagong opisina ng kanyang architectural firm. Hindi ang grande ang lugar, pero para kay Gracia, sapat na ito. Tahimik, malinis at sa kanya. Ang simpleng espasyong yon ang naging simbolo ng kanyang kalayaan. Maliit lang nung una pero buo ang tiwala niya sa sarili. May mga kaibigan siyang naniwala at sumuporta, kaya unti-unti ring nakilala ang pangalan niya sa industriya. Ang dating sakit at hiya ay napalitan ng respeto mula sa mga kliyente at kasamahan. Araw-araw, pinupuno niya ng trabaho ang sarili. Nag-focus sa mga kliyente, sa mga proyekto, at sa mga batang scholars na tinulungan niya sa pamamagitan ng maliit na foundation na sinimulan niya. Doon niya ibinaling ang lahat ng lakas, hindi para patunayan ang sarili kay Richard, kundi para ipakita na kahit sinira siya ng ibang tao, kaya niyang bumangon at maging mas maganda pa ang buhay. Isang taon matapos ang lahat, dumating ang isang malaking proyekto, isang mid-rise residential building sa Quezon City. Siya ang napiling architect at doon niya nakilala si Engineer Amiel Bugarin, isang civil engineer na kilala sa propesyon pero simple at mababa ang loob. Architect Gracia, pakilala nito, nakangiti. Ako ang nakatalaga sa structural design ng project. Mukhang madalas tayong magkakasama. Ngumiti siya at nag-abot ng kamay. Engineer Amiel, mabuti na lang at kilala ka sa pagiging maayos. Ayokong ma-stress sa proyekto. Simula noon, halos araw-araw silang magkasama sa site. Tahimik si Amiel pero sa bawat kilos niya ay ramdam ang respeto. Kapag may hindi sila pagkakaintindihan, mahinahon siyang nagpapaliwanag. Kapag may problema sa plano, hindi siya naghahanap ng sisisihin. Hinahanap niya agad ang solusyon. Minsan, naiisip ni Gracia, ganito pala dapat. Walang sigawan, walang pagtatago, walang pagtataksil. Habang tumatagal, napansin ni Gracia na may kakaiba kay Amiel. Hindi siya tulad ni Richard na puro grand gestures. Si Amiel, ang maliliit na bagay ay nagiging espesyal. Isang gabi, matapos ang site visit, nakita niyang nagdala ito ng pandesal at kape. Alam kong hindi ka pa kumakain para hindi ka antukin sa biyahe. Kapag may ulan sa site, laging inuuna ni Amiel na payungan o pasilungin siya bago ang sarili. Kapag stressed na siya sa deadlines, laging may simpleng biro itong ihahain. Hanggang sa dumating ang isang araw, habang nagbabantay sila ng concreting sa gabi, biglang nagtanong si Amiel. Gracia, handa ka na bang magmahal ulit? Natigilan siya. Amiel, pasensya na kung diretsahan, sabi nito at seryosong ekspresyon. Alam kong marami kang pinagdadaanan pero kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Napatingin si Gracia sa kanya at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nakaramdam siya ng gaan. Hindi siya tinanong bilang babae lang kundi bilang tao na may halaga. Ngumiti siya. Amiel, baka hindi pa ako buo, pero kung kaya mong tanggapin yon, handa akong subukan. At doon, nagsimula ang bago nilang kwento. Lumipas ang mga buwan, mas lalo silang naging malapit. Hindi man mabilis, pero unti-unti natutunan ni Gracia na muling magtiwala. Sa bawat araw na kasama niya si Amiel, natutunan niyang ang pag-ibig kapag totoo, hindi nakakasakal. Hindi kailangan ng malaking salita. Sapat na ang pagiging tapat at totoo. Naging katuwang niya si Amiel hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Kapag pagod siya, ito ang nagbibigay ng lakas. Kapag may duda siya, ito ang nagpapakita ng direksyon. Hindi ito nagmamalaki, hindi rin nagkukubli. Hanggang sa dumating ang araw na nag-propose na nga si Amiel. Hindi sa mamahaling hotel.
kundi sa mismong building na pinagtulungan lang buuin. Grace, sabi niya, hawak ang maliit na singsing. Gusto kong ako naman ang maging tahanan mo. Hindi perpekto pero sigurado. Will you marry me? Umiyak nang umiti si Gracia. Yes, oo Amiel. Ikaw ang tahanan na matagal ko nang hinihintay. Pagkaraan ng ilang buwan, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng selebrasyon, pero puno ng tunay na saya. Ang mga kasama lang nila ay ang pamilya, kaibigan, at ilang scholars na sinusuportahan ni Gracia. Habang naglalakad siya papunta sa altar, hindi niya naiwasang maalala ang nakaraan. Oo, nasaktan siya. Oo, niloko siya. Pero ngayon, narito siya, nakasuot ng puti at muling nagmamahal. Sa reception, habang magkahawak kamay sila ni Amiel, nagpasalamat siya sa lahat ng dumalo. Maraming salamat sa inyo. Hindi madali ang pinagdaanan ko pero ngayong gabi, natutunan kong hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. Minsan, kailangan muna tayong masira para makita natin kung ano talaga ang nararapat para sa atin. Nagpalakpakan ng lahat. At ng gabing yon, habang nakayakap siya sa bagong asawa, napangiti siya. Hindi dahil nakaganti siya kay Richard, kundi dahil natagpuan niyang muli ang sarili. Ngayon, hindi na siyang babaeng iniwan at niloko. Siya na si Architect Gracia Bugarin, hindi lang matagumpay kundi masaya, buo at minamahal sa paraang nararapat. Lumipas ang 6 na taon mula nang ikasal sina Gracia at Amiel. Mas naging tahimik at makulay ang buhay nila. Hindi man perpekto, natutunan nilang balansehin ang trabaho at pamilya. Sa kanilang bahay na sila mismo ang nagplano, si Gracia ang nagdisenyo, si Amiel ang tumutok sa estruktura. Doon nagsimula ang masayang yugto ng buhay nila. Hindi na ito simpleng bahay lang, bawat pader, bawat sulok, may kwento ng kanilang pagsasama. Isang umaga, habang abala si Gracia sa pagluluto ng almusal, narinig niya ang masayang tawa ng anak nila sa sala. Si Miguel, 5 taong gulang, nakikipaglaro kay Amiel gamit ang laruan nitong Peanut Blocks. Papa, mataas na yung building ko? Sabi ng bata. Oo nga, Sagot ni Amiel. pero mas matibay kung susundin mo ang plano ng mama mo. Lumapit si Gracia, bit-bit ang tray ng pandesal at kape. Ako na naman ang sinisisi kapag bumabagsak yan ah. Biro niya sa mga ito. Nagtawanan silang tatlo. Sa simpleng eksenang yon, ramdam ni Gracia na kompleto ng buhay niya. Noon, akala niya tapos na ang lahat nang masira ang unang relasyon. Pero heto siya ngayon, may asawang tapat at mapagmahal, may anak na nagbibigay ng bagong dahilan para magsikap, at may karerang patuloy na lumalago. Hindi niya nakalimutan ang nakaraan, ngunit hindi na yun ang sugat. Isa na lang paalala kung gaano nakalayo ang narating niya. Isang gabi, habang natutulog na si Miguel, magkahawak sila ng kamay ni Amiel sa terrace. Tahimik na pinagmamasdan ng bituin. Salamat, bulog ni Gracia. Dahil binigyan mo ako ng tahanan, pamilya at panibagong buhay. Hinigpitan ni Amiel ang hawak sa kamay niya. Ako ang dapat magpasalamat dahil tinuruan mo ko na ang tunay na pundasyon ng pamilya hindi gawa sa bakal o semento, kundi sa tiwala at pagmamahal. Ngumiti si Gracia, pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa laban. May asawa siyang kasama, may anak siyang iniingatan, at may pamilyang bumubuo sa kanya. At habang nagpapatuloy ang buhay, alam niyang sa bawat pagsubok na darating, hindi na siya matitinag dahil sa wakas, natagpuan na niya ang tahanang matagal niyang ipinaglaban, ang pamilya na tunay na sa kanya. Mula sa mga sugat at pagkakanulo, natutunan ni Gracia na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad sa sarili at magpatuloy. Sa halip na hayaang sirain siya ng nakaraan, pinili niyang magsimula muli at bumuo ng bagong buhay na mas matatag at mas masaya. Ipinapaalala ng kanyang kwento na sa kabila ng pagkawasak, may panibagong pag-asa at ang tunay na tahanan ay nasa piling ng pamilyang marunong magmahal ng tapat. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.